Itong live na to is for educational purposes only. And for those who have health condition, yes, please consult your trusted doctor. Or kung ano yung lifestyle ninyo, anong ginagawa nyong changes, doon kayo sa doctor na same as your lifestyle. Para nagkakaroon kayo ng nagkakaintindihan kayo. Alright? So, sasagot na tayo ng mga questions. And please, share this live. Okay. Doc, hindi na po ba pwede bumalik sa normal ang blood sugar ko? Nagka-gestational diabetes po kasi ako during pregnancy. Pwede po. Change lifestyle. Tanggalin po ang mga nagkakos ng pagtaas ng sugar ninyo. Okay? Ayan. Ano po cause ng muscle twitching? Okay. Maraming cause ng muscle twitching, no? Pwedeng electrolyte imbalance. Although halos lahat electrolyte imbalance or sobrang pagod na ng muscle ninyo. Okay? Overused. Pagka sobrang nagbubuhat kayo or no, pwedeng magkaroon ng muscle twitching. Okay. Ayan. Oh, 966 creatinine at bumababa ng 870. Bumaba na din timbang niya ng 6 kg. You need to do strict low carb and seek consultation first. Okay? Doon sa mga may kidney disease, eto no, hindi endpoint ang dialysis. If you have symptoms of uremic symptoms, yan ang indication for dialysis. Okay? Yung mga edema, nagmamanas, hindi umiihi, may mga changes in behavior, vomiting, nausea, walang ganang kumain. Okay? You need, baka kailangan talaga. Pero if, no, you can, wala to mga indication na to, try natin. Mag-strict low carb, consult. Meron din ako mga patient, no, nagugulat ako, iba-iba talaga sa mga katawan nila eh. Meron ako mga patient, no, edema from balls to their feet, from 700 na kreya, after a month, naging 250. Ay, malay nyo, isa kayo doon, mag-improve. Okay? Diabetes, pwede mag-improve. Okay? Habang buhay, may pag-asa. Let us see. Okay, acidic po ako. Lagi po ako nagkaka-gout. Okay, ano daw po ang low carb? Ayan na. May mga, no, they have no idea sa low carb. Ang nagkakos ng acidity sa ating tiyan, high carbs. Okay, nilolower niya ang acidity ng tiyan. So, pagka bumaba ang acidity ng tiyan natin, ng stomach, okay, bumubuka yung sphincter. Yung valve na pinaghihiwalay ang esophagus and stomach. So pagka na-lessen ang acidity niya, nag-o-open up siya. So may acid pa rin yan, lumalabas. So kaya yung acidity. Okay, so high carbs can cause that. Okay? Gout, yes. Fluids, baka kulang sa fluids nyo. And then out muna yung mga fruits. Okay? So, nagpapataas siya ng uric acid. Okay. Uy, matagal na daw niyang hinahanap ang live ko. Yes, okay. Andito na. Nagda-live na po. Okay. Minom ako ng vitamin D3, Enervon, Active Biotin, at Palmetto. Hindi ba masasakiti ko dito? Well, biotin is a vitamin B7 for hair growth. Enervon, usually pagka nagbibigay ako ng Enervon or mga multivitamins, ito ay pagka malnourished or mababa na ang timbang nila. Okay? Vitamin D3, yes, pagka mababa ang vitamin D nyo, you can supplement. Pero kung normal naman, no need. Okay? Vitamin D3, do low carb, eat meat. Okay? Okay. Pwede po, Dok, sa may diabetic ang honey. Well, nako, hindi ako nagbibigay muna niyan, ha? Pagka diabetic.
out muna. Whey protein, creatine, kasi nag-exercise ako. Okay, liver enzyme now because of low carb na 87 na. Ba? Okay, mataas pa rin yan ha. Before, I'm 72 now. Gusto mo mag-gain ng muscle, be patient, do resistance exercise. I do resistance exercise but hindi na ako nagte-take ng whey protein. Nung high carber ako, nag-whey protein ako. Kasi yung whey protein may soya, may sugar, so pwede. Okay? Creatine, pwede. Okay. Ayan. Alright. Anong pwede sa bunso ko? 12 years old, player ng table tennis on low carb po for more than a month per after ng kanyang circumcision. Nawala siya ng time for parang tamlay na siya, pati sa pagkain tamlay na di ano pang maganda para sa kanya. Sip there, mag-electrolytes po. Okay? It will solve that. Pagka nalalata, yes, you can give electrolytes naman sa 12 years old. And siyempre, kung nawala na siya ng time for table tennis, anong time na niya? So, make time. Ito yung palaging tinuturo ko sa mga patient ko. Always have a me time for yourself. No? Me time, ibig sabihin, ito yung time na para sa'yo, for your health. You can do exercises, you can do anything as long as para sa'yo to. Okay? Kahit 1 hour or 30 minutes or 2 hours. Imagine mo, 24 hours yan. Kukunin mo lang dyan 2 hours of your 24 hours. So, 22 hours, bahala ka na kung anong gusto mong gawin doon. Okay? Yes, pwede naman sa buntis ang low carb. Ang ano lang natin dyan is yung fasting. Not more than 12 hours ang fasting. Okay? Pwede naman. Okay. Nare-reverse po ba ang autoimmune cause ng thyroid? Well, marami po akong mga patient who has hypothyroidism, hyperthyroidism, nag-improve ang kanilang mga result. Okay? Eventually, nalilesen yung mga medication. Pero, siyempre, consult pa rin kayo sa inyong endocrinologist. Sila po yung mag-a-adjust ng mga medication na yan. You just change your lifestyle, change what you eat, and then consult pa rin kayo sa inyong endocrinologist. Okay? Okay. Ayan na. Paano ang low carb? Ayan. Tanggalin lang po ang mga sugar food, sugar drink, processed food. Diyan kayo mag-start. Then, unti-unti tanggalin yung tinapay, pansit, pasta, noodles. Okay? Hormonal imbalance. Well, best diet, alam nyo, you observe. Kasi sigurado, nag-try na kayo ng different diet. Kasi kayo lang makalalaman, kayo makakaalam kung anong best diet po sa inyo. Okay? So, choose kung anong para sa inyo. Kasi iba-iba yan eh. Iba-iba mga tao, no? Iba-iba mga katawan natin. When I say mag-low carb, tingnan natin. Kasi marami sa mga patient ko, nag-i-improve ang kanilang health doing low carb. Ngayon, if you do the low carb, tapos may mga problem na nag-a-arise, need nyo consultation kasi. Kahit sa mga high carber, pag kami naramdaman sila mga discomfort, still, nagpapakonsult pa rin sila. Pero syempre, doon sa mga high carber doctor. Pero pagka low carb kayo, doon kayo sa low carber doctor na magpa-consult. Kasi mas naiintindihan nila yung situation niyo. Okay? When you do the Mediterranean, when you do the vegetarian, okay? Consult doon sa marunong magganyan. Although, may mga pwedeng supplement like sa vegetarian, you can have supplement B complex kasi wala kayong meat sa mga vegetarian. So you need to take B complex. Okay?
Pag nag-cheat, paano bumawi? Okay. You can extend your fasting, pero syempre dapat kaya nyo. Or you can extend your workout. Pero syempre, wag nyo naman araw-arawin na mag-cheat. Okay? Mahirap yan. Everyday na lang nag-extend ang workout, hindi nyo makakaya yan. Kaya eventually, mag-give up din kayo. Okay? Ayan. Ang electrolytes, pwede ba everyday? Yes po. Yes, pwede po yan. Lalo na doon sa mga nilalagnat, pwede yan. Doon sa mga nagsusuka, pwede. Para hindi kayo ma-dehydrate. Okay. Normal naman ang ESR, tas yung troponin ko, pero yung ECG hindi normal. Okay. If your ECG is abnormal, answer this question first. Do you have chest pain or do you have shortness of breath? If you do, consult your cardiologist. Tingnan natin, mga diagnostic pa yan. Pwede kayong gawa ng stress test or 2D echo. Okay? Pero, kung abnormal yung ECG, pero normal naman kayo, walang chest pain, walang shortness of breath, tanggalin yung processed food. Huwag kayo magpuyat, matulog kayo ng maaga. Baka mag-normal ang inyong ECG. Meron po akong patient niyan, 12 years old, bata, pedya. Pinakinggan ko, ang complaint nito is madaling mapagod. Ang coach pa niya sa taekwondo ang naka-observe. So sinabi niya sa parents, so nagpa-consult ang parents, and nakita ng abnormality sa ECG. Okay? Nung pinakinggan ko ang kanyang puso, irregular ang heartbeat. Irregular. So, tinanong ko ang lifestyle. So, puro high carbs, puro junk, puro process. So, sabi ko naman sa mother, sige, change yung lifestyle. Etong pakain mo, mga healthy foods. Okay? Walang mga chichirya, walang mga processed food. And then after 2 months, let's repeat yung ECG. Then, tingnan natin. Okay. After 2 months, dumating siya. Sabi ko sa mother, teka lang papakinggan ko muna ang puso. Okay? Nung pinakinggan ko ang puso, wow, sabi ko, mother, kahit hindi ko pa nakikita yung ECG, normal yan. Ang ganda ng tibok. Regular rhythm. True enough, nung binuksan ko ang ECG, normal. By changing what you eat, sleeping early, you will improve even yung mga abnormal na mga result. Tandaan ninyo, papel yan. Okay? Ang ginagamot natin, tao. So, bigyan natin ng chance na mag-heal ang ating katawan and eventually makikita natin ng improvement. Okay? Yan. Doc, takot akong magpa-check up. Diabetic ako, high blood, pero takot akong magpa-check up. Alam mo, naiintindihan ko yung mga patient na ganyan, takot na takot. Bakit kamo? Pagka nakakita ng mga matataas na number or mga pula ang result, nakakatakot talaga pagka binanggit sa inyo, may stroke ka, magkaka-heart attack ka. Imagine mo, wala kang nararamdaman, pagka nakarinig ka ng ganyan, aba, talaga matatakot ka, di ba? Pero eto naman, no? Eto mga numbers na to, nagbabago yan pag may ginawa ka. Okay? So, ang question dyan, gagawin mo ba ito? O, sasabihin ko sa kanya, pwedeng magbago to, depende sa gagawin mo. Kung itutuloy mo ang unhealthy choices, unhealthy lifestyle, well, pwedeng magkaroon ng complication tong mga resulta na to. Pero if you are going to change what you eat, sleep early, drink your fluids, chew your food properly, after 3 months, makakitaan ka ng improvement. Okay? Hindi agad-agad,
Pero syempre, yun ang gusto natin. Normal na agad. No, walang ganun ha. Napaka-lucky mo kung sa 3 buwan lahat ma-address na. Although meron mga ganun. Pero kadalasan, bumababa talaga. Drastic ang pagbaba ng papunta sa normal ang result. Merong iba, hindi pa bumababa. Or bumaba man, pero hindi pa nagno-normal. So, understandable. Basta ang mahalaga, you continue this lifestyle, doing low carb, either strict, moderate, or liberal. Depende sa health condition ninyo. Okay? Ayan. Kayo matakot. Kailangan harapin natin. Kasi may solusyon naman yan. Lahat ng mga may problema, may solusyon yan. Okay? Okay. Doc, nag-low carb po kami before ng asawa ko and now po bumalik kami sa dating gawi. Nahihirapan po kami makabalik. Ito yung mga instances, no? May health condition, nag-strict low carb. Anong ginawa? No? Nag-low carb, nag-strict na. Ano nangyari? Nag-improve ang health. Nung nag-improve ang health, kumanda ang binawasan ko na ng mga maintenance yun. Feeling nila, ganun lang pala mag-low carb. Ang dali. So, anong nangyari? Nag-celebrate. Pwede kong tikman yung Kasi, mandali ko naman babalikan. Titigil lang akong ganito. Yung sinabi sa akin ni Doc Bry, eat when hungry, chew your food properly. No? 20 times before swallowing. Then stop when full. Sinusunod niya noon yun. Pero nung nag-cheat na siya, nakatikim, no? Ng mga matatamis, nakatikim ng mga crave niya noon, ayun na. Bumalik ang cravings, bumalik ang addiction. Every day, kumakain na siya. After 2 weeks of eating daily mga inflammatory foods, nakaramdam na siya ng mga discomfort. Gusto na niya bumalik doon, kaso hindi na niya matanggal-tanggal. Parang kulang ang kinain kung hindi niya matitikman ito. Okay. So, tuloy-tuloy na nangyari yan. So, mangyayari dyan, consult ulit kay Doc Bry, and then, we can monitor you. No? Tuturo namin ulit paano mag-strict low carb. Okay? Mahirap siya, pero kaya. Ano ang vitamins? Sa akin, palagi na lang ako may sipon. Napaka-easy niyan. Okay. Walang vitamins. Although, pagka nagkakasipon kayo, pwede kayo mag-zinc. Ang zinc, it will repair your cells. Pero kung wala namang sipon, gusto nyong umiwas sa sipon, matulog ng maaga. Pag natutulog ng maaga, ay nakakapag-repair ang katawan. Pansinin nyo, pag sunod-sunod ang puyat ninyo, nagkakasipon, nagkakaubo na kayo. Pansinin nyo lang. No? Sa akin, ang maximum na puyat pwede twice a week lang. Pero pag inaraw-araw nyo na yun, 7 days na puyat kayo, pansinin nyo, nagkakaubo, nagkakasipon, no? Nagkakaroon ng flu. Yan. Bumababa ang immune system natin. Kaya sabi ko sa inyo, low carb lang tayo, hindi tayo immortal. So pag kayo nagpupuyat palagi, yan, nagkakasipon.